Lagi ka bang namomroblema sa pera? Alam mo ba na ang poverty mindset mo ang pumipigil sa'yo ma-reach ang full potential mo para magkaroon ka ng mas magandang buhay? Kung meron kang poverty mindset, meron kang paniniwala na lahat sa buhay ay mahirap at struggle, lalo na pagdating sa pera. Itong mindset na ito ang sisira sa future mo at sa pamilya mo. Itigil agad ang mindset na to at gawin ang 6 na simpleng solusyon para mas maging financially stable. Number 1. Sundin ang 70-30 rule. Ano ba ang 70-30 rule? This means na 70% lang ng income mo ang dapat ginagastos mo. Yung 30% ay i-allocate mo ng ganito. 15% para sa ipon mo at 15% para sa investment mo. So kung 20,000 ang income mo, yung 14,000 lang ang pwede mong gastusin. Yung 3,000 para sa ipon mo at yung isa pang 3,000 para sa investment mo. Parang naririnig ko na ang comment nyo na saktuhan nga lang ang pera ko. Paano naman ako makakaipon or makakapag-invest? Type in the comment section ang ipon kung may ipon ka and invest kung may investment ka na. Good job sa'yo. Pero, isipin mo, paano kung gumawa ang gobyerno ng batas na sa pilitan nilang dadagdagan ng 15% ang babayaran natin na tax or ikakalta sa income natin? 'Di ba? Makakagawa tayo ng paraan para makabayad para di tayo makasuhan ng gobyerno? Ibig sabihin, mapipilitan ka na magtabi ng 15% kasi kailangan at pinipili tayo ng gobyerno. Dapat, ganyan ang mindset mo sa pag-iipon at pag-iinvest. Kailangan mong mag-ipon ng 15% at magtabi para sa investment mo ng 15% para mas maging financially stable ka. Magkaroon ng passive income through your investment at yumaman in the future. Number 2, huwag umasa sa isang source of income. Kung may mga kilala kang mga milyonaryo, alam mo na hindi lang isa ang source of income nila. Ang isang mayaman ay meron at least 3 sources of income. Alam nila na malaki ang risk pag isa lang ang income dahil pag nawala ito ay wala agad ang source ng kabuhayan nila. Ganyan ang nangyari sa kilalang boksingero na si Mike Tyson. Noong kasikatan niya, kumikita siya ng $300 million. Pero dahil yun lang ang income niya, makalipas ang ilang taon, nag-declare siya ng bankruptcy. Pero si Shaquille O'Neal na basketballista na magaling sa pera ay gumawa ng maraming sources of income, kagaya ng mga rental property, nag-invest sa stock, nagtayo ng mga businesses, kaya kahit di na siya active na basketballista, ay malaki pa din ang pera na pumapasok sa kanya. Nakita din natin ang risk ng isa lang ang source of income noong pandemic, nung maraming nawala ng trabaho. Dahil isa lang ang income nila, marami sa kanila ang naghirap. Kaya siguraduhin mo na kung isa pa lang ang source of income mo ngayon, ay umisip ka na ng paraan kung paano ka magkakaroon ng iba pang source of income maliban sa trabaho mo or sa negosyo na meron ka ngayon. Dahil hindi natin masabi ang panahon. Maaari kang matanggal sa trabaho or humina ang negosyo mo. Kung marami kang source of income, hindi ka mag-aalala kung sakaling magkaproblema ang isa dahil meron ka pang ibang pinagkukunan ng pera. Number 3, huwag kang sumabay sa mga kaibigan mo na mas malaki ang income kesa sa'yo. Kung gusto mong makaahon sa kahirapan at mag-improve ang financial status mo, huwag mong sabayan ang mga kaibigan or mga kilala mo na higit na malaki ang income kesa sayo. Kung ang kaibigan mo na malaki ang income ay panay ang paggastos ng pera sa entertainment, travel, clothes, bagong cellphone, mamahaling relo, pa-renovate ng bahay, bagong kotse, etc., huwag mong sabayan kung hindi kaya ng pera mo dahil panigurado, ikaw ay mababaon lang sa utang at sa kahirapan. Instead, mas maging magaling sa pera at gumastos ka lang within sa means mo. Kung lagi ka nilang inaaya na lumabas, malaki magagastos mo at di kaya ng budget mo, huwag mong pilitin to join them and say no.
Instead of spending money and going out with them, gawin mong productive ang time mo at gumawa ka ng plano kung paano mo madadagdagan ng income mo at paano ka makakagawa ng multiple sources of income. Number 4, pagtrabahuhin mo ang bonus mo. Kung meron kang bonus maliban sa 13th month mo, napakaswerte mo. Please type in the comment section bonus kung meron ka nito. Ang tanong ngayon, saan mo nilalagay ang bonus mo? Ginagamit mo ba ang bonus mo para mag-celebrate ka? Pang-shopping ba to? Gagamitin mo for your travel funds, etc.? Pinaghirapan mo makuha ang bonus mo ngayong taon. Kaya wag mong hayaan magastos mo ng ganun-ganun na lang. Instead, ibili mo ng mga investments or asset, yung 60% at yung 40% ay gamitin mo to reward yourself. Ibili mo ang 60% ng MP2 o kaya SSS WISP or ilagay mo sa mga digital banks na malaki ang patubo. Siguraduhin mo na magkaroon ng trabaho ang bonus mo at dapat kumikita ang bonus mo para sa'yo. Tratuhin mo ang bonus mo na parang empleyado mo. Dapat bawat bonus mo ay nagtatrabaho para sa'yo, para in the future, magkakaroon ka ng maraming source of income at magbibigay sa'yo ng opportunity na yumaman. Number 5, huwag mong payamanin ang ibang tao. Paano mo pinapayaman ng ibang tao habang ikaw naghihirap ka? Tuwing bumibili ka ng bagong cellphone na di mo naman kailangan dahil okay pa naman ang cellphone mo, pinapayaman mo si Apple at mga Android companies. Tuwing nagpapapogi ka ng motor or kotse mo, ay pinapayaman mo yung mga shop na nag-aayos ng sasakyan mo. Tuwing nagsha-shopping ka sa Shopee at Lazada, ay pinapayaman mo ang mga platform na to. Meron nga akong nakita. Nag-post ang isang influencer ng lip tint sa Instagram. Nag-comment ang isang netizen na kahit 10 pa daw ang lip tint niya, ay na-check out na niya sa Lazada ang lip tint na yan dahil in-endorse ng influencer. Imagine, tuwing ganyan ang ugali natin, yung ibang tao or ibang kumpanya ang pinapayaman natin. For once, isipin naman natin, paano ko mapapayaman ang sarili ko? Hindi yung gastos tayo ng gastos para sa mga bagay na di naman natin kailangan at ibang tao lang ang yumayaman. Kung guilty ka sa ganitong ugali, type guilty in the comment section. Number 6, maging alerto. Marami sa mga Pilipino ang mabilis magtiwala at dahil sa ugali na ito, marami sa atin ang nai-scam na nagre-resulta na nawawalan tayong pera at tuluyan pa tayong lalong naghihirap. Ilang kwento na ba ang nakita at narinig natin na may nag-email or tumawag na sinasabing tayo daw ay nanalo sa isang contest at kailangan natin ibigay ang personal information natin at pagkatapos nalimas na ang laman ng mga online banks or GCash natin. Maliban dyan, marami na din ang naloko sa mga work from home opportunity na kung saan bago daw tanggapin tayo sa trabaho ay magbayad daw muna tayo ng job processing fee. At nung nakabayad na tayo, ay bigla na nating di makontak yung recruiter. Na-scam na pala tayo. Kaya maging alerto. Huwag tayong maniwala agad sa mga sinasabi ng ibang tao dahil karamihan sa kanila gusto lang makuha ang pera natin. Mas lalong maging alerto sa mga patibong nila na kung ano-anong libre. Dahil ang totoo, wala nang libre ngayon. Kung may nagsabi sa'yo ng libre at kikita ka daw, ikaw asigurado ang produkto nila dahil ikaw ang lolokohin nila. Kaya kung ayaw mo patuloy na maghirap, huwag magpaloko at maging alerto. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!